Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Narito po tayo ngayon para muling mag-aral ng kanyang salita at mapagpala ng mensahe ng Panginoon para sa araw na ito, para sa bawat isa. Awit po muna tayo ng isang kanta. Nakapin na po sa comment section yung ating kaawitin. Ngayon, kung may marinig man kayong ng mga konting ingay sa paligid, pagpaumanhin na po. Okay? Andiyan na po sa ating comment section yung ating awitin. Nakapin po siya at marami yung iba ay alam ang kantang ito. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let this little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still, though I'm very weak and ill. From His shining throne on high comes to watch me where I lie. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He will stay close beside me all the way. If I love Him when I die, He will take me home on high. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kaya po yung manalangin. Aming Ama, muli maraming salamat po sa araw nito. Patunay lang ito, Panginoon. Bawat pagising namin, isang tanda ng pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Panibagong pag-asa na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Muli, sa tulong po ninyo, O Diyos, ang banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa aming panandali ang pag-aaral na matanggap namin, Panginoon, ang pagkapalakas ng inyong mensahe sa araw nito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kahit nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon para tayo ay magamit ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita at paghahayag ng kanyang mensahe. So, sa mga matagal ng Kristiyano po dyan, kaya ay matagal ng o laman ng Sunday School, yung mga pag-aaral para sa mga bata, no? Children's Sunday School sa tuwing linggo. Alam yung kantang ito, pero ang alam lang natin, no, kahit ako, maminado ko, ang alam ko lang sa kantang ito, nung una ay yung first stanza pati yung chorus. Pero isa pala siyang hymno, nung akin siyang pinag-aaralan, isa pala siyang hymno, kaya marami pala siyang stanza. Pero gayon pa man, pag-aralan natin ang patungkol sa isang bagay na alam natin, gayon pa man ay hindi natin minsan nauunawaan o kaya ay hindi pa ganon nauunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Meron lang gustong banggitin, sambitin ng Panginoon sa araw na ito, at marahil ito ay napaka-importante para dun sa mga naniniwala na kailangan muna nila makaramdam para maniwala. O kaya ay nagnanais na makaramdam ng isang bagay bago nila paniwalaan yung isang bagay. Tingnan mo natin yung salitang condition. Condition sa Tagalog. So, sa English, ang condition ay may dalawang ibig sabihin. Yung una ay yung, sa English kasi ang term natin doon ay if-then na statement. Na kapag if, then it will happen. For example, isang bata, lagi natin inuutusan na kapag nagawa mo yan, mahawakan mo na yung cellphone mo. If, pag nagawa mo na yan, then mahawakan mo na yung cellphone mo. Yun isang ibig sabihin ng kondisyon. At mahilig tayo sa ganoon. Lalo na pag tayo ay magbibigay, hindi natin basta-basta, napakabihira sa tao yung magbigay ng walang kapalit. Sa mga Kristiyano, hindi bihira yan. Pero sa isang, in our human nature, we tend to demand things bago tayo magbigay ng isang bagay. At yun ang isa sa ibig sabihin ng condition. Sa pang-example, kapag kayo ay nagnanais na magkaroon ng chance sa manalo, bumili ka muna ng ganito. If makakabili ka ng ganito, then magkakaroon ka ng chance na manalo. Marami nang nabudol sa ganyan at isa na kami sa mga nabubudol sa ganun. Bumili ka muna ng ganito, then magkaroon ka ng chance na manalo sa ganito. Chance pa nga lang hindi pa manalo. At yung pangalawa ay condition when it comes to the state of a object, of an object. For example, ang madalas tayong kapag mabibili tayo ng second hand na isang bagay, ano bang condition yan? Yan ba ay brand new? Yan ba ay second hand? Yan ba ay fairly used? Sa mga nagma-marketplace dyan, alam niyo itong mga katagang ito. Ayan ba ay tawag dito, bang isang almost new, Pero almost yun, hindi naman talaga bago. Ginamit talaga. So, ang salitang condition ay nagde-describe din ng isang status ng isang object. Ngayon, itong dalawang ibig sabihin na ito ng condition ay pinagbabasihan ng ating judgment, ng ating paghatol, o kaya ating pagsukat sa isang bagay, o response sa isang bagay. Minsan madali tayo o tuwan-tawa tayo sa isang bagay na bago, di po ba? Sa malinis na malinis. Minsan naman ay medyo iilag tayo dun sa mga lumang-luma na, yung gamit na, o kaya ay pagkakataon base dun sa isang ibig sabihin ng condition, hindi nga tayo basta-basta nakapagbigay ng walang kapalit, walang kapalit na demand. O kaya bago natin pakawalan, may demand muna. At sa mga sigaw ng taong bayan, pagdating sa bigay ng ayuda,
Ang laging para lang maabot yung pera na nakadesignate para dun sa mga mabibigyan ng ayuda. Pirma ka muna dito, bigay mo muna ito, patunayan mo muna ito, patunayan mo muna yung ganyan bago ka makakuha, no? At minsan ang iba ay nainis na sa ganung bagay. So ang mundo sa panahon ngayon at noon pa man ay sanay sa salitang condition, no? O kaya ay kondisyon. Ngayon, pagdating sa pag-ibig ay alam natin yan. No? Hindi tayo basta-basta nagbibigay ng pag-ibig hanggat walang ganito. No? Lalo na sa mga nanliligaw o kaya nililigawan dyan. Alam natin, ito talamak yan yung salitang condition eh. No? Na, bago ko muna maibigay yung pag-ibig ko sa iyo, no? Pakita mo muna. No? If pinakita mo na ikaw ay karapat-dapat ng aking pag-ibig, no? Edi makakatanggap ka ng pag-ibig ko. Bago mo makamit yung aking oo, no, matamis na oo, dapat patunayan mo muna, no? If kung mapatunayan mo na ikaw ay karapat-dapat, mapasasamit mo yung matatanggap mo aking matamis na oo. No? Alam natin 'yan. No? Masaklap pa nga minsan base dun sa isa pang ibig sabihin ng condition, no? Ang pag-ibig natin ay ang pagbibigay ng ating pag-ibig ay nakabase dun sa kondisyon ng tao. Kapag hindi ka ibig-ibig, hindi mo talaga bibigay yung pag-ibig mo. No? Di po ba? Aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon pag nakita tayo ng taong gusgusin, no? Talagang iiwasan natin doon, hindi dahil marumi sila, baka tayo marumihan, hindi. No? Dahil natural sa ating laman na umiwas sa mga ganong klaseng tao. Kapag hindi ka ibig-ibig, yung kondisyon ng isang tao, hindi natin iibigin. Ngayon, iba-iba yung preference natin sa hindi ka ibig-ibig. Mamaya, yung iba, ganito yung hindi ka ibig-ibig sa kanila, sa atin naman, ganito yung hindi ka ibig-ibig. Gayon pa man, mapapatunayan natin na nakabase din sa kondisyon yung ating pagbibigay ng pag-ibig. No? O ito ba, brand new? No? O ito ba ay fairly used? Ito ba ay need to repair? No? Ito ba ay refurbish? No? At nakabase yung ating reaction dun sa kanilang condition. Ano bang itsura nito? Ano bang ayos nito? Ano bang pamumuhay nito? Ano ba ang katatayuan nito ngayon? No? Ganun ang pag-ibig ng tao. So makita natin, ang pag-ibig ng tao ay limitado. Nakabase sa isang bagay o napakadaming bagay. Bago mapakawalan yung iyong pag-ibig, ay pakita ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong sinisinta, no? O kaya sa iyong minamahal, o kaya kahit sa iyong pamilya, nakabase ito sa salitang condition. If then, no, kapag bago ko mabigay yung pag-ibig ko sa iyo, dapat gawin mo muna ito. O kaya ay kung ano yung kondisyon, katatayuan, estado ng isang tao. Natural po yan sa ating bilang mga tao na nagpapakita lang na ating pag-ibig ay limitado. Kaya nga naman, dahil ganoon ang ating perception pagdating sa pag-ibig, lagi tayong nagsisikap na gumawa ng mga bagay para mapatunayan na tayo ay kaibig-ibig. No? Lagi tayong naglalabas ng performance para mapatunayan lamang sa tao na ako, mahalin niyo ako kasi, kaya kong gawin to, kaya kong ganyan yan. At ngayon, kapag wala tayong mapatunayan sa lahat na tayo ay kaibig-ibig, nagiging malungkot tayo kasi wala tayong mapatunayan na tayo ay kaibig-ibig. No? People are deeply accustomed to love, acceptance, and blessing from being conditional. Tayo ay sanay na ang pag-ibig, no, pagtanggap at pagpapala ay conditional. Ngayon, nawa sa tulong ng Panginoon maunawaan natin ang mensahe ngayon dahil naniniwala ako merong nais ang Panginoon na mga anak ng Diyos pa na marinig ang bagay na ito. At kahit hindi mga anak ng Diyos na minsan kasi tayo mga anak ng Diyos, nakabase tayo dun sa hindi ko naramdamin na mahal ako ng Panginoon. Mamaya tatalakayin natin yan. Pero ganoon ang tao. Limitado ang ating pag-ibig. At kailangan magpasiklab muna tayo, magpasikat muna tayo para lang, kasi isip natin, kailangan magpakitang gilas muna ako para ako'y mahalin. Para ako ay tanggapin. Pero
Yun ang normal na pag-ibig ng tao. Gayunpaman, meron tayong tinatawag sa Biblia, no? Merong isang term sa English na dinidescribe ang pag-ibig ng Panginoon. Alam ko, alam nyo na ito, unconditional. No? Ang pag-ibig naman ng Panginoon ay unconditional. Ibig sabihin, no, pag sinabi, yung dinuktong doon sa conditional na no, ibig sabihin nun, walang pinipiling kondisyon. At yung condition na yon, ang unconditional kasi lagi natin iniisip, unconditional dapat gawin ko muna to para ibigin ako ng Panginoon, dapat gawin ko muna to para ibigin ako ng Diyos, matanggap ko ang pag-ibig niya, no? Pero ang unconditional, ang lagi lang natin iniisip ay hindi ko kailangan gawin ito para maibigin ako ng Panginoon. No? Yan ang lagi. Pero mga kapatid, iniibig pa rin tayo ng Panginoon kahit tayo ay hindi kaibig-ibig. Yun din yung ibig sabihin ng unconditional. Hindi titignan ng Panginoon ang iyong kondisyon para ikaw ay mahalin. Minamahal ka na niya kahit hindi ka pa kaibig-ibig. Ganon katindi ang pag-ibig ng Panginoon. Sa Greek, agape love. Hindi nakatingin sa iyong kondisyon. Kahit sa tingin mo hindi ka kaibig-ibig. Kahit sa tingin, kasi na ako marahil maintindihan to ng ilan. Ako, hindi naman kasi ako brand new. No? Used na ako. No? Na ako pang fourth hand na ako. Hindi naman ako need to repair pa ako. No? Beyond repairable. Sirang-sira ang aking kondisyon. Sa tingin ng tao ay hindi na sila kaibig-ibig. Pero mga kapatid, inuulit ko po, God's love is unconditional. Kung ang tao ay nakabase sa kondisyon para siya ay magpakawala ng pag-ibig, ang Panginoon pinakawala niya na ang pag-ibig niya. Pinaramdam niya na at pinakita niya na ang pag-ibig sa lahat. No? Ano man ang ating kondisyon. No? Whatever your condition is, kaibig-ibig ka man o hindi, minamahal ka na ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon na hindi nakabase sa emosyon. Hindi nakabase ang pag-ibig ng Panginoon kung attracting ka ba. No? Ito ay talagang nag-decision siya. Alam niya, because God being the God of love, no? Natural na lumalabas sa kanya ang pag-ibig. No? Kung tutusin nga, first John, ito, unang verse na bubuksan natin ngayon. Unang 1, chapter 4, verse 19. Punta tayo doon. Unang verse na pupunta natin ngayon. 20 minutes na, pero ngayon pa lang tayo mabubukas ng verse. 1 John 4:19. Basahin ko po, no? At alam natin ito. At napaka ikli lang naman ang verse na ito. We love because He first loved us. Una siyang umibig, no, sa atin. Banggit pa tayo ng isa pang verse. Sa Roma, chapter 5, verse 8. Ayan. Ito pala, si Father Edgardo. Maraming salamat po. Sa Romans, chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Nung makasalanan pa tayo, nung sa tingin natin hindi pa tayo kaibig-ibig, no? Nung hindi pa nga natin kilala ang Panginoon, nung hindi natin siya pinapansin, no? Nung tinatalikuran lang natin ang Panginoon, kahit pilit ang Panginoon na inaabot tayo ay hindi nagpapaabot, pinakita niya na ang pag-ibig niya sa atin. No? Hindi niya sinabi, sige nga, pakita mo muna kung katanggap-tanggap ka, kung ibig-ibig ka, bago ko ibigay yung pag-ibig. Hindi. Hindi pa nga natin nakikita ang Panginoon Binigay niya na ang pag-ibig niya sa atin. At pinakita niya ang kanyang pag-ibig para sa atin sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buktong na anak. No? Na habang tayo ay makasalanan pa, no? Para magkaroon ng pag-asang makapanumbalik muli yung dati nating koneksyon sa Panginoon. Tayo madali tayong ma-turn off, di ba? Nung
Pag tayo ay na-turn off, hindi natin binabalikan yan. Pag nagkasala sa atin, no? Ganun ang tao eh. Hindi na binabalikan yung mga, mga nagkasala sa kanila. Bahala ka na dyan. Sinaktan mo ako ng isang beses, para lang para lalayo na ako sa'yo, ayoko na sa'yo. Minsan naman, ayaw lang talaga, balikan ng isang tao ang nakasakit sa kanya, genuinely, kasi ayaw niya nang masaktan. Pero nung nagkasala ang tao, gumawa pa ang paraan ng Panginoon para dumating ang panahon na makapanumbalik yung koneksyon na nasira dahil sa pagiging masuwayan ng tao. Ganon katindi ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kung nararamdaman nyo o feeling ninyo, hindi na ako mahal ng Panginoon, naisip nyo na wala nang pag-ibig. Kasi minsan nakatingin tayo sa condition natin. Condition natin. Hindi ko na makita na iniibig ako ng Panginoon eh. Itong nararanasan ko, sa tingin ko ba na kaya ko nararanasan yung bagay na ito, mahal pa ako ng Panginoon. Minsan ganun ang ating Kaya nga mga kapatid, kung pagbabasihan natin ng pag-ibig, ang sarili nating pag-ibig, wala tayong mararating napakalimitado. The way we perceive love in our own minds, na base sa ating sariling kaisipan, napakalimitado. Bumabase rin tayo sa sa pakiramdam. Pakiramdam na minamahal ako. Di ko na kasi makitang minamahal mo ako. Hindi ko naramdam. Hindi ka nagpapakita ng Hindi mo na ako surprise. Hindi mo na ako, hindi ka na labing-labing sa akin. Pero mga kapatid, meron pa ang isang gustong puntuhin. Hindi lang yung kondisyon natin, ating buong pagkatao, yung hindi pinapansin ng Panginoon. Mga kapatid, kahit ikaw ay nasa masalimuot na kondisyon, kahit ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mabuti, mga kapatid, tandaan niyo po ito, mahal pa rin po kayo ng Panginoon. Iniibig pa rin kayo ng Panginoon. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ikaw man ay bumagsak sa pagkakasala, iniibig ka pa rin ng Panginoon. Ngayon, hindi ibig sabihin na bahala ka na dyan, okay lang, magkasala ka, iniibig ka pa naman. Hindi. Yung pag-ibig niya, yung nagpipilit sa atin na makapanumbalik sa Kanya. Ang pag-ibig ng Panginoon na nagdudulot sa Kanya na tanggapin pa rin tayo kapag tayo'y lumapit muli sa Panginoon. Kahit sinira natin ang relasyon natin sa Panginoon, naririyan pa rin siya dahil sa Kanyang unconditional love, naririyan siya, iniintay Kanya makapanumbalik at gumagawa ang Panginoon ng paraan para makapanumbalik ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung sino man dito ang nagkasala at feeling niya hindi na ako tanggap ng Panginoon, ang kaaway lang ang nagsasalita sa inyo doon. Pero tandaan niyo po ito, bumagsak ka man sa kasalanan, handa ka pa rin tanggapin ng Panginoon dahil nga siya ay Diyos ng pag-ibig. His love is unconditional. Hindi siya katulad ng ibang Diyos na nagkasala ka, nako, wag mo muna akong wag ka muna magpakita sa akin, no? Ka muna diyan, magwardi-wardi ka muna diyan, no, bumalik ka na lang after 40 days para makapanumbal at tanggapin kita. Hindi. Ora mismo pag ikaw ay nagkasala, tinanggap mo na ikaw ay nagkasala at humingi ng kapatawaran, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon dahil ang Diyos ay merong unconditional love. Hallelujah. Amen po ba? Handa ka pa rin tanggapin ng Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon na sabihin ngayon. Ngayon, yung kapag maunawaan natin ng lubusan, mag-overtime lang po ako ng onte. Kung maunawaan natin ng lubusan ng pag-ibig ng Panginoon, alam niyo po ba, lalaya tayo sa performance seeking love through performance, yung pakitang gilas sa Panginoon. Although sumusunod tayo sa nais ng Panginoon, pero hindi na tayo yung, naku, nagkasala. Ito po kasi yung minsan na inisip ng tao na pag nagkasala ka, hindi na ako mahal ng Panginoon. Hindi. Ang kasalanan lang talaga natin ang nagdudulot sa atin para mapalayo sa Panginoon. Because God is holy. Siya'y tunay na banal. Hindi pwedeng dikitan ng banal hindi pwedeng dumikit ang kasalanan sa banal. Kaya natural na napapalayo tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, kung ikaw man ay nagkasala at yun ang nagdulot
sa atin para talaga mapalayo sa Panginoon. Ang Panginoon, nais pa rin niya mabalik yung ating relasyon sa Kanya. Handa pa rin niya tayong tanggapin. At kung iniisip ninyo nung kayo nagkasala, hindi na kayo tatanggapin, hindi na kayo mahal ng Panginoon, kasinungalingan po yun. Patuloy, habang humihinga ka, no? Patuloy kang minamahal ng Panginoon. Nais niya na maibalik yung inyong relasyon sa isa't isa. Mabalik yung koneksyon, yung dating koneksyon na nabasag. Amen po. Sabi nilino lang ni Brother Edgardo. Mga kalaya, kapag maunawaan natin ng unconditional love, mga kalaya tayo sa seeking love through performance. Sunod, kapag naunawaan natin ang unconditional love, magkakaroon tayo ng confidence sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi ka mag-aalinlangan na, baka hindi na ako mahal ng Panginoon, hindi na ako iniibig ng Diyos, baka talagang kinalimutan. Hindi. When you understand the unconditional love of God, meron kang confidence sa relasyon sa Panginoon. At that confidence, no, yung confidence na binibigay ng pag-ibig ng Panginoon, knowing that He loves you, that God loves you, malaya kang makakalapit sa Kanya. Hebrews chapter 4. Malaya kang makakalapit sa throne of grace. No? Hindi kayong, kailangan magdala muna ako ng ganito, magdala ng ganyan para makalapit ako sa Panginoon. Kailangan maglinis muna ako. No, kailangan ayusin ko muna yung sarili ko. No, kailangan ay makita muna ako ng buong mundo na banal para makalapit ako sa Panginoon. Mga kapatid, hindi. Alam mo ba, inaamin ko nung ako'y bata-bata, ganun yung kaisipan ko sa Panginoon. Na bago ako lumapit sa Kanya, kailangan ayusin ko muna yung sarili ko. Turns out, hindi ko pala kayang ayusin ng sarili ko. Wala palang kakayanan ng tao na ayusin ang kanyang sarili. At kapag gano'n ang kaisipan natin na kailangan na ayusin muna natin sarili, mga kapatid, asahan ninyo, hindi kayo maayos. Hindi po tayo maayos kapag aayusin natin kung ang sarili natin ang gagamitin natin para tayo maayos. Hindi. Ang Panginoon lang ang siya makakaayos sa atin. And let's be confident. Kung tayo ay mga anak na ng Diyos, maging confident tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Malaya tayo. And that confidence will cause us to freely approach the throne of grace. Pangatlo, at dito na lamang po ako magtatapos. Kapag naunawaan natin ang unconditional love ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na ibigin ng iba. Amen po ba? Ano yung binasa natin kanina? Unang 1, chapter 4, verse 19, we love. Kaya tayo nakaibig. Kasi meron nang umibig muna sa atin. Meron pang isang verse sa Romans. No? Sa pamamagitan ng binubuhos ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano yung binanggit po natin kanina? Ang pag-ibig ng tao ay limitado. Kaya kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Nang sa ganoon ay maibig rin natin ang lahat ng ating kapwa. Kapamilya man yan, kapatid man yan, kaibigan man yan, di mo man kakilala yan. Kakayanin mo silang ibigin kasi ang pag-ibig na nag-ooperate sa iyo, no, ay ang unconditional love. Kung paano ka ibigin ng Panginoon, ganun mo din iibigin ang iba. Hindi tumitingin sa kondisyon. Walang if then, walang physical status o kaya life status, hindi tumitingin sa lahat ng iyon. Hindi tumitingin kung ano yung estado niya sa buhay. Iniibig mo pa rin sila. Bakit? Kasi yung unconditional love ng Panginoon yung nag-ooperate sa akin. The power, if we understand the unconditional love of God, we will understand the power to love others. And we will have the power to love others. At ang pag-ibig na binibigay natin sa iba ay katulad ng pag-ibig na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi ko, diyan na lang magtatapos, pero alam niyo po ba, sa aklat ng Hosea, ang sinabi ng Panginoon, ang utos ng Panginoong Diyos kay Prophet Hosea, pakasalan mo yung babaeng bayaran, si Gomer. No? At sa buong course ng aklat ng Hosea, pinapakita niya doon na si Gomer, being the prostitute that she is, no? Lagi siyang bumabalik doon sa pagiging babaeng babayarin, at to the point na
sinabihan pa ng Panginoon si Hosea, oh, bayaran mo yung lalaking nagbayad sa kanya, no? Bilhin mo ulit yung iyong asawa. Ganon. Pagpapakita lang, Book of Hosea, medyo siya sa isang banda, titignan siya ng tao na parang tragic, pero mga kapatid, pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na kahit tayo ay hindi tapat, pabalik-balik sa pagkakasala, ready pa rin ang Panginoon tanggapin tayo with two open arms. At gumagawa ang Panginoon na makapanumbalik. If we are unfaithful, God is faithful and true. Tapat siya na gumagawa ng paraan para tayo makapanumbalik sa Kanya. Ang problema lang talaga, tayo ang lumalayo. Pero kahit ganoon kahit ganoon ang tao, patuloy pa rin gumagawa ang Panginoon ng paraan para tayo makapanumbalik sa Kanya. That is the unconditional love of God. At dito na lamang po ako talaga magtatapos. Alam niyo po ba yung inawit natin kanina, Jesus loves me, this I know. May isang tagpo, World War II. Yung presidente ng US ay nakasakay sa isang barko at natamaan ng isang torpedo at kung di ko nagkakamali, torpedo at na-damage. At yung bangka, syempre dahil na-damage yung barko, unti-unti itong dumulubog. Ngayon, sa lugar ng Solomon Islands, habang yung mga ibang sundalo at yung ibang mga natives ay papunta dun sa lugar kung saan lumubog yung barko at kukunin nila yung yung mga survivor, inaawit nila yung kantang ito. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Kung tutusin mga kapatid, ang lungkot ng panahon na yun kasi sasalba sila ng ng mga nasawi. Sasalba sila ng mga nasiraan ng barko. Pero habang sila'y papunta dun sa lugar kung saan sasalba sila ng mga nasawi after ng isang ng pagkasira ng kanilang barko, inaawit nila yung kantang ito. Yun pala, yung mga natives sa Solomon Islands, naturuan ng mga missionary ng kantang ito. Anong gusto ko pong puntuin? Mga kapatid, hindi man natin maramdaman, ano man ang inyong sitwasyon, ano man ang inyong pinagdadaanan po ngayon, kahit gumuluman ang mundo, kahit gumuluman yung sitwasyon na iyong kinatatayuan, kahit humirap ng humirap, sagana man ng sala, tandaan niyo po ito, mahal po kayo ng Panginoon. At hindi nyo na kailangan maramdaman para mapaniwalaan ninyo na mahal kayo ng Panginoon. Sabi dun sa English, yes, Jesus, sa konta, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Dahil sinasabi ng Biblia na mahal kayo ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, yes, Jesus loves me because I have a lot of money. Hindi rin sinabi na, yes, Jesus loves me because I can feel it. Hindi. Hindi rin sinabi na, yes, Jesus loves me because I have no problems. Hindi rin ganon. Anong sabi? Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mula sa salita ng Panginoon, sinabi niya na mahal niya tayo. Yun ay sapat na. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, huwag nating kalimutan. Mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang kondisyon ng iyong pinagdadaanan ngayon, ano man ang kondisyon ng iyong buhay ngayon, huwag niyo pong kalimutan na minamahal kayo ng Panginoon. Jesus still loves you. The Bible tells me so. Kaya ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, ano man ang inyong kalagayan, ito po ang mensahe ng Panginoon. Kung kayo man ay bumagsak sa pagkakasala, kung kayo man ay dumadaan sa kahirapan ngayon, at sa sitwasyon na parang imposible na, o parang hindi nyo na maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon, feeling ninyo ay kinalimutan na kayo ng Panginoon, mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon. Jesus loves you. Mahal pa rin kayo ng Diyos. At mula sa kanyang mga salita, mula sa Biblia, sa kanyang mga salita, pinapahayag ng Panginoon ngayon na mahal pa rin kayo ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko po alam kung sino yung para kanino, specifically yung mensahe na ito, pero kung sino man po dyan yung nagnanais talaga na
marinig yung bagay na ito. Minsan ang gusto lang natin marinig natin ulit na mahal tayo ng Panginoon. Minsan sa atin ng mga Kristiyano, parang basic na lang yung mabanggit yung pag-ibig ng Panginoon. Pero merong mga Kristiyano na nagnanais marinig na mahal sila ng Panginoon. At ito na po iyon. Ang kapatid, na mensahe ng Panginoon ay iniibig pa rin kayo ng Panginoon despite your conditions. His unconditional love still remains. Sabi dun sa isang stanza ng kanta, though Jesus loves me still, though I'm very weak and ill. Ngayon, pag sinabi kasing weak, akala natin ay mahina lang physical o kaya may sakit. Meron pang isang word yung ill. Ibig sabihin nun, may sakit talaga. So kahit naghihina ka bilang Kristiyano, ikaw ay nasa panahon ng panghihina, spiritually, emotionally, mentally, at kahit ikaw ay may sakit, mga kapatid, Jesus loves you still, nananatiling iniibig ka ng Panginoon. Ikaw man ay nanghihina sa panahon ng panghina, huwag niyang isipin na pag ikaw ay nanghihina rin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi. Huwag niyo rin isipin na dahil kayo ay nasa banig ng karamdaman, hindi rin kayo minamahal ng Panginoon. Hindi po. Even though you're weak and ill, God loves you still. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. O Diyos, salamat sa pagpapaalala sa amin na kami inyong iniibig. Ano man ang ang aming kalagayan ngayon. Lumayo man kami sa inyo o hindi. Dumadaan man kami sa iba't ibang sitwasyon. Na dahil sa mga sitwasyon na iyo namin pinagdadaanan ay nakakalimutan namin kayo. Salamat sa pagpapaalala na nakikita nyo kami at patuloy nyo kaming minamahal. Panginoon, inihiling ko po sa inyo sa tulong ng Santong Espiritu. Ibuhos po ninyo patuloy ang pag-ibig ninyo sa bawat isang nakikinig kayo na sa makikinig mamaya, O Diyos. At ibahagi namin, Panginoon, ang pag-ibig na natanggap namin sa inyo sa iba rin. Maraming salamat po sa inyo. Kung meron mang apoy ng pananampalataya na humihina, O Diyos, dahil nga sa nararanasan, O Diyos, sa mga oras na ito at sa mga nagdaang panahon, niling ko po, Panginoon, sa inyo, may your unconditional love reignite the flames of faith in each and one of us, O God. Ma-reignite, Panginoon, ang pananampalataya namin sa pamamagitan ng inyong nag-aapoy na pag-ibig para sa amin. Maraming salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyong napakasimpleng mensahe. Nawa, Panginoon, ang mensahe ito ay makarating sa lahat ng nararapat na makatanggap, Panginoon, ng mensaheng ito, O Diyos. So, mga naghahanap ng ganitong klaseng mensahe, naway matanggap nila ito at umapaw ulit ang kanilang buhay, kanilang puso ng pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at nasasalamatan. Panginoon, lagi namin binabanggit ngayon na minamahal nyo kami. Pero ngayon, O God, babanggitin namin na mahal namin kayo. Minamahal din namin kayo, Panginoon. We love you, O Jesus. Maraming salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Huwag natin kalimutan na palaging i-share yung ating mga live devotion araw-araw para makarating ang mga mensahe ng Panginoon sa lahat ng nais niyang abutin. Kaya God bless po sa bawat isa. Saan man po kayo naroon, ang pagpapala po ng Panginoon ang sumainyong lahat. God bless po.